May tanong sa akin. Hello po, Boss Rai. Mag-ask lang po ako regarding OLA harassment. Unang-una po, nag-reloan po ako sa OLA pero nagulat ako dahil isang online app lang po click ko. Pero nagulat ako na 6 na OLA app yung biglang na-disburse sa akin. Tapos 5 days pa lang, tumatawag na sila. Nag-deactivate ako ng account ko at tag-high security sa phone ko dahil sobrang na-stress na ako sa kanila sa pananakot at pagbabanta. May sakit ako sa puso at baka di ko kayanin ang stress. Balo na po ako at kawawa mga anak ko kung may mangyari sa akin. Willing sana ako mag-settle pero araw-araw ang laki ng interes. Gusto ko bayaran yung mismong amount na hiram ko lang. Ano po ba gagawin ko at kanino po ako lalapit para maproteksyonan sarili ko at pamilya ko? Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. No? Ito pong mga bugo katabusadong online lending apps, may bago na namang modus. No? Isang app lang po, yung kinlik, 6 yung nag-disburse. Nakita nyo kawalang yan? Diba talagang ibabaon yung kanilang mga kliyente sa utang. No, dito sa video natin aalamin po natin kung ano ba yung pwede nating gawin. At sabi nyo nga, saan kayo lalapit para maproteksyonan nyo yung sarili ninyo at saka po yung inyong pamilya. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on experience at syempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan pa utang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga po, mag-ask kayo regarding sa OLA harassment. Unang-una po, nag-reloan po ako sa OLA pero nagulat ako dahil isang online app lang kinlik ko pero nagulat ako na 6 na loan app yung biglang nag-disburse sa akin. Ayan, dun ho muna tayo. Nakita nyo kawalang yan nyo? Diba? Masyado yung binabaon yung mga kliyente ninyo eh. Diba? Yes, andun na ako. Okay? Isang kumpanya kayo, pero napakarami yung OLA sa isang kumpanya. Diba? Huwag naman ganon. Isa lang yung ina-applyan. Diba? Isa lang yung nire-reloanan eh. Bakit dinisbursan nyo lahat? Mga walang ya kayo. Ano gusto nyo mangyari sa kliyente ninyo? Di ba? Mabaon sa utang? Ma-stress ng sobra? Masiraan ng bait? Grabe kayo. Di ba? Nakapagbayad ng maayos sa inyo, kaya nakapag-reloan. Di ba? Ano itong ginagawa ninyo na talaga gusto nyong ibaon? Dinagdagan nyo pa ng 5. Napakawalang yan nyo talaga eh. Di ba? Mariosep kayo, hindi ko kayo maintindihan. No? Sobra na yung yung kawalang yaan ninyo. Hindi pa ba sapat sa inyo yung pangaras ninyo, pananakot ninyo, diba? Pambubuliglig ninyo dun sa mga contact details na ninakaw ninyo, diba? Pati ba naman yan? Ginagawa nyo multiple account. Isa lang yung kinlik, 6 yung dinisburse. Talagang ayaw yung tumulong doon sa kliyente, gusto nyo talaga, walang yain lang. Gusto nyo lang talagang maglinis ng pera ninyo, mga walang ya kayo. Mariosep. Doon naman po sa nagpadala nung mensahe, bakit pa ho kayo nag-reloan dyan? Di po ba? Alam nyo naman mga walang yayan. Nakita nyo na ho. Lalo ho nadagdagan ang problema po ninyo. Di po ba? Sa susunod po, huwag nyo na hihiraman yan. Kasi alam nyo naman abusado yung mga yan. Di po ba? Sa unang pa lang po ng parte ng pagpapautang, yung hindi na i-discuss sa inyo yung inyong utang, base po doon sa Truth in Lending Act, hindi na ho tama yun eh. Umulit pa ho kayo. Sa susunod huwag nyo na ho ulitin ha. Ito po, sabi nyo nga, tapos 5 days pa lang, tumawag na sila. Wala ho tayong ibang magagawa dyan dahil yan na ho sila. Okay, yan ho ang turo ng kanilang mga amo. Nakita nyo, hindi marunong magbilang. Sasabihin pa yan, meron daw glitch sa system. Sira ulo sila, ba't nila ayusin system nila? Diba? Pero pag binilang mo talaga, talagang 5 araw pa lang. Ganyan ho sila kawawalang yan. Talagang ipipressure kayo niyan. Kasi alam nyo kung bakit sa ika-5 araw pa lang
nangungulit na yung mga yan o nangwawalang yan, ha? Kasi po ganito yan. Tinatansya nila kung kaya nyong bayaran. Okay? Pagka hindi nyo kayang bayaran, tansya nila, hindi nyo kayang bayaran, kukontak na naman yan dun sa kanilang mga kapatid na mga bugo katabusadong online lending apps. O opera na naman kayo. Para kayo, manghiram na naman, tatapalan nyo na naman para makabayad sa kanila. Hanggang sa mabaunan na kayo na mabaon dyan. Hindi na ho kayo makakawala dyan. Huwag nyo hong gagawin yan. Itigil nyo na ho yung ganyan. Okay? Tapos sabi nyo nga, nag-deactivate kayo ng account nyo at nag-high security sa phone nyo. Well, kung sa tingin nyo, yun yung magiging kasagutan para kayo matahimik. Matahimik yung inyong kalooban nang hindi kayo nai-stress, well, gawin nyo po. Kaya lang, siyempre, meron tayong nahiram eh. It's just so happen na sa mga bugo katabusadong online lending apps kayo nakahiram. Ano po? Malamang yan, illegal pa ho yan. Kasi tingnan nyo yung ginawang diskarte sa inyo. Isa lang ang kinlik nyo. 6 yung nag-disburse. Di po ba? Hindi ho tamang pagpapautang yan. Isa lang yung hinihiraman ninyo. Bakit 6 yung magdi-disburse? Di ba? So, mali. Tapos po, sabi nyo nga, may sakit kayo. No? Sakit sa puso at balo na nga ho kayo. Tapos kawawa ka nyo yung inyong mga anak kung may mangyayari sa inyo. Yun ho yung sinasabi ko sa inyo kanina. Di po ba? Alam nyo naman sa sarili ninyo na meron kayong sakit. Di ba? Tapos nag-iisa na tayo sa buhay na, kumbaga, breadwinner kayo ng lahat. Di ba? Tapos hihiraman nyo pa ola. Okay na ho nakabayad na kayo. Nireloanan nyo pa. Di po ba? Sa susunod po, wag nyo nang gagawin yan. Kasi, wala naman ibang gustong gawin sa atin yung mga yan, kundi talaga guluhin lang ang ating isipan, ibaon ho tayo. Naglilinis lang ng mga pera yung mga bugok na yan eh. Definitely ho yan, fly by night yung nahiraman po ninyo na yan. No? Wala hong idudulot na maganda sa atin yan, kaya wag tigilan nyo ho. Diba? Kung kayo matagal na nanonood sa akin, matagal ko na rin sinasabi sa inyo, wag nyo silang tangkiligin. Nakatapos na ho kayo eh. Diba? Ba't pa kayo nag-reloan? Di ba kagaya yung sinabi ko sa inyo kahapon, doon ho kayo sa mga sa mga legitimate na lending financing at banks, mangutang. Kasi po, pagka doon kayo nangutang at maganda kayo magbayad, maganda po ang inyong credit history. Dyan, wala ho credit history dyan dahil puro illegal. Hindi naman ho nagre-report sa CIC yan eh. Bali, wala lang ho yung ginaganda ng bayad ninyo. Naaabuso pa kayo, di po ba? Tapos, ito pa, may sinasabi kayo na willing sana kayo na mag-settle. Pero araw-araw laki ng interes. O gusto nyong bayaran yung mismong amount lang na hiniraman ninyo. Okay, ito po. Pagka yan po, kagaya ng lagi kong sinasabi, illegal na ola, kung magkano lamang po yung i-disburse sa inyo, yun lang ang bayaran po ninyo. Kaya lang, hindi ho titigil yung mga bugok na yan. Okay, kasi para sa kanila, meron kayong paring utang. Pero, syempre, meron tayong nahiram, di ba? Illegal nga eh. Okay, pag illegal, solid nyo lang kung ano yung na-disburse sa inyo. Nararapat lang yun kasi nahiram natin yun eh. Pero ito sasabihin ko sa inyo ulitin ko, hindi ho titigil yung mga bugok na yan. Okay, yun yung time. Pag nabayaran nyo na siya, dun sa inyong, sa na-disburse sa inyo, yun yung time na talagang palitan nyo na lahat yung inyong mga numero, yung social media, kasi patuloy kayong gagambalain yung mga yan. Puro walang yayang mga yan eh. Tapos sabi nyo po dito, ano po ba gagawin ko at kanino po ako lalapit para maproteksyonan sarili ko at pamilya ko? Unang-una po, bago tayo maghanap ng ibang tao na poprotekta sa sarili natin, saka po sa sa pamilya po ninyo, tayo po muna, protektahan po muna natin sarili natin. Okay, wag po tayo manghiram sa mga yan. Nakabayad na tayo eh. Ba't pa tayo umulit, di po ba? Lagi ko sinasabi nyo at huwag nyo silang tangkiligin. Okay? Sa susunod po, pag nabayaran nyo na, tigil nyo na yan. Kung gusto nyo mangutang, doon kayo sa mga legitimate lending financing, lalo na ho sa bangko. Sila ho kasi, sinusunod nila yung mga batas. Okay? Tapos, yung sinasabi nyo, saan po tayo po pwede lumapit. Okay? Meron po tayong SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, tsaka PAOK. Okay? Diyan po sa Pasay, kung kayo po'y taga Metro Manila at saka po mga kalapit na probinsya, sa Pasay po may one-stop shop. Po pwede ho kayo mag-complain doon. Ang kailangan nyo pong dalhin is yung inyong complaint
Pangalawa po, yung proof na kayo po'y winawalang ya nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Nandun po lahat yung mga yon. Now, kung nasa malayong lugar po kayo, no, malayong probinsya, dyan po sa aking description box, no, sa aking YouTube channel, nakalista po dyan yung mga sangay ng gobyerno binanggit ko, pati po yung kanilang mga email addresses. Parehas po. Ihandaan nyo po yung inyong complaint, kalakip po yung inyong mga ebidensya, mga screenshot nyo po na kayo ay winawalang yan itong mga bugo katabusadong online lending apps na to. Okay, isa pa pong tip. Wala hong magagawang kumbaga hindi kayo magagalaw niyang mga yan. Okay? Ang tanging kayang gawin lamang po niyan is takutin ho kayo at i-harass kayo. Dahil ang gusto nga nila is pumasok sila sa inyong isipan para kayo po ay makagawa ng hindi tama. Ano po ba yung mga hindi tama? Kagaya po ng nangyayari sa iba is yung tapal system tsaka po yung mura-mura. Okay? Yan ho, huwag niyong gagawin. Ulitin ko po, nakalabas na kayo eh. Okay? Nakapagbayad na kayo. Huwag na ho kayong magre-reloan sa mga yan. Okay? Para lang ho kayo kumuha ng martilyo, pinapalo nyo po sa ulo ninyo. Masakit po sa ulo yung mga yan. Ulitin ko po, bayaran nyo na lamang po kung magkano yung na-disburse sa inyo kung yan po ay illegal at bugok na abusadong online lending apps. Ibig sabihin po, hindi rehistrado. Pero kung yan po ay rehistrado, ibig sabihin kasama po sa recorded online lending platform, makipag-ugnayan kayo sa kanila. Okay? Makipag-usap kayo, makipag-negotiate kayo. Pero kung kayo ay hinaharas pa rin, itigil nyo, isang tabi nyo. Di po ba? Tsaka nyo gawin is mag-ipon. Pagtuunan nyo ng pansin yung pamilya ninyo, pati hanap buhay po ninyo. Mag-ipon kayo, tsaka nyo bayaran ng buo. Okay? Yun lamang po ang po pwede natin gawin. Kasi may nahiram tayo sa kanila eh. Sa kasamaang palad lamang po, napapunta tayo dito sa mga bugok at abusadong online lending apps na to. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo. Napakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.